Malinaw na tubig, payapang dalampasigan at mayayabong na sanga ng mga puno. Ang mga luntiang tanawin na gaya nito, makikita na biniyayaan ng mga likas na yaman ang probinsya ng Palawan. Ngunit sa likod ng yaman ng inang kalikasan ay ang pangamba ng mga residente sa sakit na dala ng dengue. Karamihan sa mga tinamaan ng dengue ngayong taon ay mga bata edad 10 pababa. Umabot na sa 268 ang kabuuang dengue cases sa Palawan. Halos 2,500 kaso ng dengue ang naitala ng DOH. Ayon sa datos ng DOH, Palawan ang may pinakamataas na kaso ng dengue noong 2024. Patuloy na tumataas ang bilang ng kaso sa buong bansa ngayong taon. Dala nito ang takot at pangamba sa mga residente na baka lalo pang lumala ang sitwasyon sa kanilang lugar. Usually po mga bata po, they don't know how to protect themselves. Yung matatanda po kasi pag may lamok ganun, so sila po minsan napapabayaan nila, laro lang sila na laro, may mga lamok na po pala. Pero naapektuhan pa rin po kahit matatanda. And pag sa matatanda po ay medyo nagiging malala po ito. Nagkukos minsan ng mortalities. Dito sa munisipyo ng Nara, lagi po kasi mataas ang kaso ng dengue. So dito po sa Palawan po kasi sila lang po ang nagdadala ng kaso po ng malaria sa buong Pilipinas. O sa southern part ng Palawan, yan po nangunguna po dyan, Rizal, Brooks Point, Batarasa. Sila po yung mga top 3 natin na nagdadala ng kaso ng malaria sa buong Pilipinas na talaga. Hindi maiwasan ni Annalyn na maging emosyonal nang balikan ang kanyang karanasan noong taong 2018 kung saan tinamaan siya ng sakit na dengue. Bukod sa kanya, nagkaroon din ng sakit ang dalawa niyang anak. Nung nagka-dengue ako, siyempre takot ako na akala ko yun na yun yung araw ko. Pero sa awa ng Diyos, gumaling ako dahil sinunod ko naman lahat ng payo sa akin ng doktor. Masaya po ako kasi na-survive ko po yun. Kasi nung mga noon po, hindi po namin, ang alam ko po, delikado po talaga yung dengue. Yung bunso ko po yung nag-alaga sa akin sa hospital, kasama ko po. Lagi po kami nag-iingat, lalo na po yung mga anak ko, iniingatan ko talaga na pag nilalagnat. Siyempre po kasi dalawa lang po yung anak ko, natatakot po ako pag nagkakasakit sila. Naisip ko po, pag nawala si mama, paano po kami, diba? Mahal na mahal ko po si mama at pati na rin po ang papa ko. Kaya po yung nagkasakit siya, kinabahan po ako. Maghapon lang naman po kami sa bahay, tapos tuwing hapon nagalabas kami, nagapunta kami sa park. Tapos paggabi po siguro, na kami nagkakabit kasi ng kulambo, mga alas 12 na po. Marami pong lamp dyan sa silong namin. Kinabukasan nun po, parang nagasakit na yung katawan ko. Tapos ang sakit ng ulo ko, parang hindi ko na kaya magtayo. Kahit nga po dyan sa public, kahit sabihin natin na walang bayaran kasi sagot ng PhilHealth, pero yung mga gamot po halos lahat sa labas, pati pagkain. Nung nalaman ko pong namatay yung teacher ko sa dengue, natakot na rin po ako. Kasi baka mangyari din po yun sa amin dito. Ngayon may anak na po ako, nangangamba po ako. Kasi po nung na-dengue ako, tapos nasa ospital ako, hindi po ako mapakali. Kasi hindi po kasi siya magpaiwan sa iba, bali palit-palitan lang nag-aalaga sa kanya. Yung pagdating ko po dito, talagang ginpaanuhan ko po yung palinisan po ba namin yung paligid. Yung dengue naman po kahit saan ka, meron. Kahit po yung mga mayayaman nga po nagkakaroon. Kaya hindi po ako nag-isip na lumipat. Bilang magulang, lahat ay gagawin para maprotektahan ang pamilya. Kaya't narito ang Bingo Plus Foundation para tumulong sa mga komunidad para maiwasan ang pagkalat ng iba't ibang sakit. Ang DigiPlus at Bingo Plus Foundation ay nagpunta dito sa Nara, Palawan upang magsagawa ng isang medical mission kasama ang 1,300 community members ng municipality. Layunin ng medical mission na ito nang magbigay ng free medical services sa mga kababayan natin dito sa Palawan na hindi makaranas ng mga serbisyong medikal na dapat ay para sa kanila. Parte rin ng medical mission na ito ang isang learning seminar kung saan tuturuan sila kung paano iwasan ang mga diseases na pwedeng makuha, especially ngayon na paparating na ang summer season. Layunin rin ng medical mission na ito ang magbigay ng mga libreng vitamina at medicine sa ating mga kababayan dito sa Palawan upang sa ganon ay meron silang paraan upang makaiwas sa mga usong sakit ngayong summer season, katulad na lamang ng dengue at malaria.
Maraming salamat sa Bingo Plus sa pagbibigay sa amin ng vitamins dahil malaking tulong po ito para po mapalakas po ang aming immune system at pagkakaroon po kami ng panlaban po sa anumang sakit na darating sa amin. Kahit galing pa po kayo sa malayo, ay pinupuntahan niyo po kami dito para tumulong para sa kalusugan po ng mga tao dito sa Palawan. Nagpapasalamat po kami. Nakasama po namin kayo sa pagpapalaganap ng information about dengue. Mahalaga po ang mga partnership sa iba-ibang companies para mabawasan po ang kaso po ng dengue dito sa lugar po ng Nara, lalo-lalo po sa Palawan. Patuloy ang pagtulong ng Bingo Plus Foundation sa pagpigil ng pagkalat ng iba't ibang sakit. Patuloy kaming magsisikap upang maabot ang mas maraming komunidad at maihatid ang kaalamang magliligtas ng buhay. Simulan natin ngayon. Kasama ninyo ang Bingo Plus Foundation tungo sa mas ligtas na kinabukasan.